nevertheless, ang ganda. Alam, pag may nahanap ako taga Luxembourg, pura na die. I love this country, I swear. Greeny. Okay lang. Another travel video na nagawa ko dahil sa perks na nakuha ko sa pagtatrabaho sa aviation industry. Kalahad ka rin tayo. Magpakalagkad na lang din tayo kasama nila. Pero nakaka-stress. Akyat niya. Oh my God. So funny things about some of my travels is that I always ends up hiking. Lagi kong kino-complain sa mga travel vlogs ko na yung mga lugar na napupuntahan ko, ang ending laging paakyat. And alam nyo na, si bakla, hingalin, kaya naman lagi ako nagko-complain. So this part of the video ay nasa La Rochette ako. It is a quaint old market town lying in a narrow rock valley entirely surrounded by woods. I am not sure kung nabigyang justice ba dito sa video, kung gaano kaganda yung lugar. Kung gusto nyo, pwede nyong lakihan yung screen kasi yung pagkakakuha dito sa video is landscape. Apart from these castle ruins, kung titingnan yung mga bahay sa baba, guys, sobrang nakaka-amaze. Napansin ko lang sa Luxembourg na yung mga bahay nila, halos pare-pareho sila ng pagkakagawa. So, yung 2 hours ko na travel from Luxembourg, ito siya. It used to be a castle. It's called La Rochette. Actually, hindi yung mismong castle yung pinunta ko dito, but yung sa baba niya yung town, yung La Rochette itself. Kung castle-wise, hindi siya worth it kasi hindi mo nakita yung castle itself. Pero, nature-wise, okay siya. Naubusan ako ng laway. Ang hirap niya i-hike sa totoo lang. Ayan, I hope I will find my next destination. Vianden. Inshallah. From La Rochette, I took a bus to Vianden. Itong lugar na pupuntahan ko, sikat talaga to sa Luxembourg. Along the way, may namit akong isang Portuguese na medyo matanda na. Because the flesh. Flesh ka. So si Victor ay isang retired teacher sa Portugal na ngayon ay naglilibot na lang sa buong mundo para kitain ng mga castles. Nakakatawa kasi as of meeting him, 200 castles na daw ang nakita niya sa buong buhay niya. Celle-ci, la défense. What is this? C'est protection de fer. Hindi. And then 1,100. Oh, 1,600. And then 1820. Oh, just now this is 2018. Yes. See? Quelle est la différence là? Regarde. C'est ça, tu vois, château là? Before this same. Yes. Yes. Tu vois, parce que il faut lire. So this is the inside of the Vianden Castle, which many considered as one of the most beautiful and impressive castles in Europe. Actually, wala talaga akong balak pumasok dito. Pero dahil inaya ako nitong si Victor, and yes, siya ang nagbayad ng entrance fee namin. Sige, sumunod na lang ako. In all fairness naman, ay napakadami talaga niyang alam. Nagkataon lang na dahil sa language barrier, medyo nahirapan kami mag-communicate sa isa't isa. Para siyang naging tour guide ko. In every liko namin, halos parang ini-explain niya sa akin kung ano yung mga nakikita namin. Hindi ako mahilig sa museum, pero in all fairness, medyo natuwa ako dito. Kasi naman, growing up talaga, mahilig na ako manood ng mga Disney princess. So yes, masasabi ko na dream ko talaga ang makapasok sa isang castle. How I wish totoong castle siya. Alam niyo yun, may prince, pero okay na din naman. Vous avez imprimé quelque chose? Oui, je fais l'impression maintenant d'une petite plaque. Ah. J'espère que c'est bien. On le sait. Oui, on laisse faire tout dessous. Oui, on le sait jamais. Oh oui, Ah, ça me plaît. C'est une petite chat. c'est bon. C'est un petit chien, très beau. Très beau. Merci. Merci. Oui, j'aime la couleur parce qu'on ne sait jamais comment ça va être. Oui, comment ça sort. Mais c'est bien, c'est très beau. Merci.
Sobrang nakaka-amaze itong mga nakikita naming painting. So yes guys, wag niyo po akong gagayahin dahil napakapasaway ko. May nakapaskil na kasi dyan na no photography. Talagang tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-video. So ang explanation ni Victor dyan is that minsan daw kasi yung flashes ng camera naapektuhan yung painting. So yes, wag niyo po akong gagayahin guys. Au revoir. Medyo natagalan kami kasi si Victor talaga gusto niyang tignan yung bawat sulok ng castle. We ended up into this room kung saan makikita yung mga tao na namuno sa Luxembourg. It will probably bore some other people pero minsan kasi 'di ba pag andun ka na sa point na yun, parang mapapaisip ka na lang habang nakatitig sa mga pictures or sa pangalan. Parang uy siya pala yung namuno nung mga panahong ganito. Ang dami, sobrang dami. Siguro dahil medyo mahilig talaga ako sa history kahit noon pa. Kaya in all fairness, kahit hindi ako mahilig sa museum ay na-enjoy ko naman talaga ang Vianden Castle. Ganito yung sobrang nakakatuwa kasi unexpected, hindi dapat ako papasok pero dahil kay Victor nakapasok ako and I actually enjoyed it. Oh my god, I can totally declare that I am falling in love with Luxembourg. I don't have this kind of feeling leaving Belgium, in all fairness. Super duper in love ako sa country na to. I don't know why. So I went to 2 castles today. Originally it should be 5 destinations pero syempre ligaw-ligaw na naman si bakla. Ay, nag-grocery na naman ako ng kakainin ko for tonight kasi wala akong time dumaan sa mga restaurants para kumain. I am totally engrossed with okay, I thought I'm lost. Kasi lumabas ako ng Luxembourg City. Medyo naiwan yata yung utak ko doon. So ayun, I met this old man, Victor. He is so talkative kahit hindi kami nagkakaintindihan. I was lost going to Vianden. Tapos, ginaid niya ako. So, ayun, magkasama kami pumunta ng Vianden. And, lagi taga-picture ko siya. I felt so bad because he invited me to go somewhere else. It's like to check out something. Pero kasi I have to go back to my Airbnb. So, nagdo ako. Kasi I'm so tired. Mula alas 9 ng umaga pa naman hanggang mag-alas 10 na. Pero super enjoy ako, as in super duper ever. Grabe, busy pa din, 90. So ayun na nga, dami kasing dumaan. Medyo naiilang ako pag madaming tao. That's why hindi ko magawang mag-vlog, maging vlogger or whatsoever because I can't do this in front of many people. Pero ang saya lang. I wanna wrap up the day with this. Kulang, as in, kung may option lang talaga ako, I would extend my visit here. Kaya lang medyo mahal kasi yung Airbnb ko. And, teka lang nasa na naman ako. So yun nga, medyo pricey yung Airbnb ko pero nevertheless, lahat ng pinuntahan ko, almost free siya. Kasi nga, walang bayad ang lahat ng transportation ng Luxembourg. And it's official. Natry ko, nasubukan ko, tried and tested, and all. Bakit ang busy ng oras na? Hello? Pero teka lang ulit dahil parang naliligaw na naman ako. $12 lang ako umalis. Ayan. Ano. Naliligaw ba ako? Ay, hindi. Nakita ko na siya. Yes.
I just have to, dapat kasi tatawid ako doon. So, hindi ko alam kung nasa bahay na si Christy, yung aking ka-sharing. Siya yung may aking nga ng apartment. She's an Asian. Hindi kami masyadong magkausap kasi lagi siyang nagmamadali. Pero nevertheless, ang ganda. Alam, pag may nahanap ako taga Luxembourg, pura na die. I love this country, I swear. Greeny. Okay lang yung mga tao. Pero may, hindi siya crowded at all. That's the main thing. And I don't feel like a tourist. Parang hindi sana yung mga tao sa turista dito, and I act as if I'm not a tourist. So, yun, very comfy. And almost there in my Airbnb. I am so tired and I just want to rest for the meantime. Okay? See you in a bit.